tuloy-tuloy na tayo. So ngayon ay sineselebrate natin ang kalayaan ng mga taksil sa bayan. Walang puwang ang pagsiselebrate ng ating kalayaan. You know why? Kasi hindi naman talaga malaya ang Pilipino. Dahil sa ginawang mga kabulastugan, kababuyan, okay, ng bangag na presidenteng ito. Kaya nga ang title natin, Kalayaan ng mga Taksil. Okay? Ano bang ibig sabihin ng BBM? Brutal, bangag, makademonyo. Kaya dapat nyo nang kumilos, mga kababayan. Okay? Yeah, Marlinda, sa iso ka na-miss. Kasi na-miss ko rin kayo. Promise, parang isang taon ako nawala. Right? So, mga kababayan, harap-harapan, nilalabag ng bangag na gobyernong ito, pinagtataksilan ang bayan dahil sila ay wala na nga sa ayos na kaisipan at patuloy na kinakawawa ang buong bansa, ang buong mamamayan ng mga taksil, kurap, mga traidor, mga oportunista, mga mandarambong, lahat na mga manluloko na ginagawa ng gobyernong ito. Akalain niyo mga kababayan, diba? Nakita niyo naman ang ginawa dito sa KOJC na kung saan, you know, sabi nga natin ay overkill o masyadong dahas ang pinairal ng ulupong na gobyernong ito. Imagine nyo, nagpadala ng mga SAF na akala mo ay sasabak sa giyera, na ang hinahanap lang naman nila isang tao. At the fact na ang dami nilang nilabag doon sa Davao, sa paglusob nila na wala silang search warrant, dapat lahat ng mga pulis na yan na nagpauto, nagpabudol, na parang tando-tando na nagsunod-sunuran sa kay Lisa Tanas at kay Bangag, dapat kayo lahat ay mawalan ng trabaho dahil nakakahiya kayo sa mga anak nyo, sa pamilya ninyo. At kayo ay dayo lang dyan sa Davao. Nakakarimarim na mga palangga, mga kababayan, ang ginagawa netong bangag na gobyerno. Number 1 punto, babalikan natin mamaya yung paglusob na sa KOJC. Diba recently, naglabas ng memorandum, okay? Ang bangag niyong presidente na kung saan itong memorandum circular number 2 na binago yung mga panata at yung bagong Pilipinas hymn, okay? Okay? Binago, circular number 52. Na sinasabi nila na dapat ang mga estudyante, ang mga mamamayan sa panggobyerno, okay, mga trabahante, mga empleyado ay i-memorize o i-recite ito. Dahil what? Memorandum circular eh. Pero mga palangga, itong pagbabago ng panata, ayon sa ating pagbasa-basa, mga kababayan, ay labag pala sa batas ang ginawa ni Kuting Jr. Kasi dapat ay dumaan yan sa Kongreso. Kung gusto mong palitan ang panata, ay dapat dumaan ka sa legislative. So, ang ginawa ng hayop na to, kasi ang may utos niyan, ayon sa ating puting ahas, ang may gawa lang dyan, yung nasa presidential communications na mga buang din. Na bataan o utusan ni Lisa Tanas at katuwang niya sa pangangamkam, mga palangga. Unconstitutional ang ginawa ni Kuting Jr. sa pagpapalit o pagbabago nitong panata. Okay? Yung ating panatang makabayan. Okay? Yung pagpalit nila na sinasabi niya sa atin na dapat daw ito ay kabisaduhin. Okay, tignan natin kung kabisado ng mga ubo.
So ngayon, mga palangga, di ba recently nag-celebrate sa mga taksil, okay? Araw ng Kataksilan dapat yung title natin Araw ng Kataksilan. Ang sabi ng bangag na gobyernong ito ay what? I-recite. Diba? Ilalabas mo sa bibig mo iyong sasabihin sa iyong bunganga, yung mga bunganga na mga inayupak, itong panata na ito. Hindi ba? Dapat pag naglabas ka ng order, kung ikaw ay leader, di ba, you have to walk the talk. Gawin mo. Dahil ikaw ay leader. Ito mo ginawa ng mga ulupong. O, ito ba? Oh, nag-memorize bang gago? Oh, hindi niya kabisado. Oh, yan, tanga-tanga pa. Oh, pamilya niya, tingnan mo. Oh, iwas sa camera. Oh, nag-memorize ba yung mga pamilya niya? Oh. Yung mga ulupong. Oh, ayan. Kabisado ba niya? Alam ba niya? O ngumingiwi-ngiwi? Oh, ito pa. Oh, kabisado ba ng gunggong na yan? Oh, yung mga, ano na yan? Ayan, kabisado ba yung mga bunganga nila? Oh, nagre-recite pa sila? May ilan-ilan. Oh. Ano? Bangag. Nag-recite ba kayo? At tapos ka mag-release ng memorandum mong julupong ka? Nag-recite ka ba? Ronel Verdiflor, thank you palaga. Mamaya, basahin ko yung comment mo. So ngayon, mga kababayan, tanungin nyo, ngayon, paano nila ito pilitin, itong mga kabataan, mga estudyante, kung sila mismo ay hindi bumuka ang mga masangsang nilang mga jonganga. Ang pamilya ni Marcos na bangag, nakita nyo, nagtaas-taas na ng kamay. Nagsalita ba ng isang word? Binakita ba kayo ng isang word na nagsalita? Wala. Ibig sabihin, ito'y mga nagtitrip lang. Pinahirapan nyo ang taong bayan at what? Mga estudyante. At nilabag nyo ang batas. Kaya dapat kayong talusin na. Ngayawa kayo. Nakata nyo? Makapagsisinungaling ba yun, mga palangga? Oh. Kunyari, nagre-recite, sabi ni Minda Diaz, Coke Joe. Yeah, kunyari, nagre-recite ang bangag. May sayad na, sabi ni Ra. So, mga kababayan, nakita ninyo kung paano kayo linlangin itong mga taksil sa inang bayan. Every day, every year, tayo ay nagsiselebrar ng kalayaan, pero hindi tayo malaya. Hindi kayo malaya sa Pilipinas. Malaya ba ang ginawa nila nung nilusob nila ang religious home, ang simbahan, ang kingdom nitong ating mga kapatid na KOJC? Nirespeto ba ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, yung nasa likod nitong mga lumaban, nakala mo lumaban sa bang-bang-bang? Itong mga pulis itong mga SAPA na galing sa Maynila, nirespeto ba nila ang mga kabataan doon? May mga bata pala na mga nag-aaral doon. At may nahuli pa, based sa post ni Sir Jason na mayroong magtatanim sana ng bala or something na pwedeng idiin itong mga tao sa loob. Yan ba ang malaya? Malaya ang pagtatanim ng mga ebidensya, pagtatanim ng kaso. Ito ba? Ito ang malaya ng mga jejimon, mga taksil. Kaya di ba sabi ko sa inyo noong November 2023, last year, nung in-expose ko ito na isa-isahin tayo, vloggers, ako, SMNI, Pastor Kiboloy, ano ang sabi ko sa inyo, mga kapatid?
sa KOJC. Sabi ko, maglagay kayo ng mga CCTV kasi ito ay utos ng mag-asawang Diablo. Mga kababayan. Alright? Nakakagalit. Okay? Dahil sobra pong pagmamalabis ang ginawa nila sa Davao. Ginamit nila ang resources ng gobyerno para takutin, gipitin ang mga members, yung mga mananampalataya, lalo na yung mga bata doon na nagkaroon ng impact sa kanilang psychological impact at sa kanilang pamumuhay. Imagine mo mga batang, mga inosente doon, nilusob nitong SAP dahil sa utos ni Lisa at wala pang search warrant kayo. Ang dami niyong nilabag na batas na dapat ninyong pagdusahan. Mga ginayupak kayo. Isang tao lang ang hinahanap ninyo. Pero akala nyo, lalaban kayo sa gera. Kaya nga sabi ko, pumunta kayo dun sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Kung talagang matapang kayong mga ginayupak kayo, mga doon na sumunod kay Lisa, doon sa South, lahat kayo. Kasi lahat kayong sumunod sa mali. Dapat kayong magbayad. Nakakahiya kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya ng isang bangag lang na gobyerno ang magpapasunod sa inyo. In-import pa kayo. Ba? Imported. Parang, di ba, imported from Manila to Davao. Anong ibig sabihin niya? Ano ang impact ng pagbit-bit ng mga, bakit ayaw nila, bakit hindi yan kung talagang dapat i-implement na, which is na kung meron talaga silang base, basihan, bakit hindi Davao Police? Bakit sa labas ng Davao? Teritoryo ng Davao yun, ibig sabihin ba? Wala nang silbi itong mga ating mga kapulisan at kasundaluhan dyan sa Davao? Kung bakit kailangan pa mag-import ni Lisa at ni Kuting ng mga taga Maynila dahil yun yung hawak na sa liig. At magkano ang bigay na allowance dito sa mga staff na ito? Okay? Kasi imported eh. You know, I'm just saying imported para kasi sa ibang nasyon nang galing. Kunwari lang, ang Manila galing ng ibang nasyon. Just giving you clear picture na pagbibit-bit nitong mga staff na ito, mga kapulisan na ito. Pera yan, gastos ng gobyerno. Ang tanong, magkano ang mga allowance nitong mga kapulisan na ito para pasundin sa kabuktutan ng mga bangag na mag-asawa at ng kanilang mga kakampi sa pagtataksil sa bayan, mga palangga. Isang tao lang. Nakita niyo yung ginawa niyong damage. Psychological damage. Physical damage, property damage. Nakita ninyo mga kababayan, then kayo, I don't know, hindi pa ako masyado nag-browse ng mga media. Asan ang mga media? Nasaan ang mga Dilawan, Iskonyan, lahat, Pakyawan? Niyuyura ka na ang pagkatao ninyo. Sabi ko nga, hindi ba porket hindi ninyo kapanalig sa hindi part ng inyong church, ay pababayaan nyo na lang itong mga bata, mga estudyante, mga nanay, mga tatay, nakita ninyong harap-harapang binaboy, binalahura, nilabag ang kanilang mga karapatan ng gobyernong bangag. Saan po tayo, mga Catholic Church? Mga obispo, nasaan kayo? Saan ang mga madre? So, ibig bang sabihin ninyo ay hindi kayo makikialam dahil hindi naman kayo member ng KOJC? So, parang ibig ba ninyong sabihin, hayaan nyo na lang o natutuwa kayo na sila ay ginigipit ng gobyerno, ginagamitan ng dahas ng resources, nilalabag ang kanilang mga karapatan, dinadamage o sinisira ang kanilang tahanan, ang kanilang, ang kanilang pananampalataya. And itong ginawa nila mga palangga, napaka-expensive operation na ginawa ni Bangag
gamit ang pera ninyo. Bakit ko sinabing expensive or gumastos ang gobyernong ito? Kasi, di ba mga palangga, sa Amerika kasi pag yung na-relocate ka sa trabaho, may relocation benefits, di ba? So itong mga taong ito from Maynila, hindi nila kabisado ang Davao, so naghagal pa siguro to, o sige, sumunod kayo sa amin. Mayroon kayong extra ganito, ganyan. Di ba? Kaya nga paulit-ulit natin, overkill operation ang ginawa ng bangag na ito at ng mga pulis, ang mga SAP, na sumunod dito at nilabag ang karapatang pantao ng mamamayan ng KOJC ng Davao. Nagdulot pa sila ng pagpanakot o pangamba doon sa mga neighboring, sa mga kapitbahay. Ngayon, ano ang sinasabi ngayon ng ano na to? Ng mga bangag na ito? Dead ba na si Kuting? 'Di ba? Speech pa rin. Na hindi niya ina-address itong issue na ito. Na sabi ko nga mga kababayan, nasa peligro na po ang buhay ninyo. Kung kayo ay magpipikit, magkibit balikat, kung kayo ay pipikit na lang dahil hindi nyo naman ka-church ay jutang ginimis. Mga kababayan, sabi ko nga, antayin nyo dumating sa inyo ang ginagawa ng mga bangag na ito. Ito ay sinusubukan nilang ipakita sa inyo na sila ay mapang-abuso, makapangyarihan at masahol na masahol pa si Kuting sa kanyang ama. At least ang ama niya hindi bangag. Okay? Pero ang ginagawa ni Lisa at Bangag Junior ay isang kalapastanganan dahil sa kabila po ng digital age na anytime pwede kang mag-screenshot, pwede ay mag-picture, di ba? Kaya nga natin nakita yung yung pagmamalabis nila dyan sa Davao. Kaya natin nakita, pero ang ibig kong sabihin, malakas pa rin ang loob ng mga bangag na ito na wala silang pakialam na kahit makita ninyo mga ordinaryong Pilipino ang ginagawa nila kasi gusto nilang isuggest o sabihin sa inyo, ang mensahe nito ay sila ay makapangyarihan. Wala kaming pakialam kahit digital age na yan, magpapadala kami ng SAP, manggigipit kami dahil kami ang gobyerno. Yan po ay pagkataksil o taksil sa inang bayan, kaya never ever na magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas hanggat bangag ang namumuno dahil walang malayang Pilipino sa kamay ng mga dyablo at mga bangag. Kita nyo mga kababayan, kung gaano ka walang hiya itong mga ito. Kasi, mga kababayan, nakita nila yung kritisismo ninyo. Nakita nila yung inyong yung pagsasalita, katulad ng peaceful rally ng maisog, di ba? So, ano nakikita nyo ngayon? Nagkakaroon ng backlash ang taong bayan kasi nga sa panggigipit ng mga ito at ipagpatuloy nyo pa, Marcos Jr., para mapabilis ang pagbulusok nyo sa kumunoy na mga Ginayu. Pak kayo, kababayan. I hope mag-speak up kayo. I hope manindigan kayo. Sabi ko nga, hindi po ito usapin kung ano ang relihiyon mo. Ito ay usapin bilang Pilipino. Ilang kabataan ang merong traumatic experience now or feeling na natatakot sila, nasisindak na dahil dun sa intimidation, sa pagsindak nito mga sapler to na naka-complete gear. Bakit hindi nila sila doon, lusubin nila doon ng West Philippine Sea, Kutugtan, gusto nila makipagbang-bang-bang. Di ba mga kababayan? Kaya I hope ang ating mga magagaling na abogado, tignan ninyo ito, kung ano ang pwedeng ikaso dito sa mga pulis at dito sa, alam natin sa gobyernong ito, ay kailangan talaga silang ligwakin. At wag na sila dapat, patagalin dyan.
Marami po silang mga kriminal na ginawa, criminal charges. Dapat ang parusa kung ano man ang mga pwedeng iano sa mga ahas na ito o mga taksil sa bayan. Kung pwede lang tanggalan ng mga lisensya ang mga kapulisan at ikulong, ibartolina lahat ang sumunod dito sa bangag na to. Kayo, kung nakikinig kayo, mga sir, mga ma'am, anong klaseng tao kayo? Anong klaseng pulis kayo na sumusunod kayo sa isang bangag? Di ba? Nag-aral kayo. Bakit kayo nalusog dun? Bakit nyo gigibain yan kung wala kayong search warrant? Napaka-basic. Di ba pinag-aralan nyo yan sa inyong criminology? Sa inyong mga subject nung kayo ay college pa? Bakit hindi nyo hindi kayo umalma dito sa gobyerno? Teka muna. Hindi kami lulusog doon dahil labag sa batas yan, labag yan sa konstitusyon, labag yan sa human rights ng ating mga mamamayan na kami ay magsisira ng mga propriedad doon. At sisindakin namin ang mga kabataan. So, kayo ay part din ng bangag. Di ba? Kaya dapat kayo lahat mawala dyan sa inyong mga trabaho dahil wala kayong matinong ginawa kundi manakot, manindak, at mag-target ng mga kritiko. Bullshit kayo lahat. Agi-atay kayo. Imagine nyo mga palangga, mga inosenteng mga kabataan ang nandoon. Mahalos mga kababaihan. They are peaceful people. Ginulon nyo. Sinalakay niyo pa ng madaling araw. Pang-rebelde NPA komunista talaga yan. Well, no wonder magkakasabwat pa kayo lahat o magkakampi kayo dito. Di ba? Kayo mga kapulisan, inakausap ko kayo. Yung mga demonyo lang, yung mga pumunta, tama ba ginawa nyo? Kung labag sa loob ninyo, bakit kayo susunod? Sige nga, bakit nyo susundin? Kung alam nyo na ito ay mali. Napakasimple lang naman, wala nang search warrant. Inaral nyo nga yan ang pagkakaiba ng warrant of arrest at saka search warrant. Tapos hindi nyo maipractice. Mga palangga? Ay mga kababayan? Ay, hindi ko sila palangga. Ayawa. Mga yawa? Hindi palangga. Hindi nyo mai-apply yung inyong mga basic na lang. Yung basic ninyong natutunan o natunan. Magkaiba ang warrant of arrest at search warrant. Pumasok kayo doon at gusto nyo pa magtanim bala, magtanim armas, tanim droga, at kung ano pa man. Sige nga, kausapin nyo ang inyong mga sarili. Tama ba? Nagibain nyo, sirain nyo ang property dahil utos lang ni Lisa at ni Marcos Jr. Tama ba yan? May pagmamalaki nyo ba yan sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga susunod na henerasyon? Bakit hindi si Michael Ma ang atakihin ninyo? Na smuggler? Bakit hindi yung Pogo, hub ni Bonjing Rimulya at ni Abalos? Bakit hindi yan ang bangbangin ninyo? Kung talaga kayo ay para sa bayan, pero kayo ay mga taksil. So yan dapat ang hinuhuli ninyo, hindi yung mga peaceful people na nagdadasal lamang. Okay, fine. Hinahanap na si Pastor Tiboloy, but hindi ibig sabihin na kapag hindi nyo nakita ang inyong target, ay sisindakin nyo yung mga tao na kasama niya sa kanyang church. Wala kayong karapatan at magbabayad kayong lahat sa oras o sa oras ninyo o sa tamang panahon. Nakakagalit, nakakapulo ng dibdib, mga kababayan. Kahapon ko pa gusto magsalita. Busy lang ako, pero gusto kong ibuhos lahat sa mga julupong na ito, mga kababayan. My God, saan pupulutin ang Pilipinas? Saan pupulutin ang aking mga kababayan na mismo ang mga kapulisan ay nagpapakita ng paglalapastangan ng batas?
So, ibig sabihin, kapag tinarget ninyo, tatawagan lang kayo ni Lisa at ni Bangag. Sige, mag-complete full battle gear kayo at sindak-sindakin ninyo yung mga tao dyan na kalaban namin. Kaya yan ang ginagawa niyo sa akin eh. Tinataniman niyo ako ng kaso dyan para mabigyan niyo ako ng warrant of arrest. At the moment na umapang ko sa airport, aarestuhin niyo ako. That is very Bangag at Lisa Tanas, mga kababayan. Diba? Pang-Nazi nga, sabi ng, marami na nagsabi. Ang ginagawa ninyo, traidor. Kaya kayo mayroong mga secret, diba sa, I think Romania, yung very Romania ni Lisa Tanas, may ganyan din sila na mga secret police ng gobyerno na para sa, ginagamit nila sa panggigipit. Mga polis na tiwali, ginagamit nila sa paghaharas kapag meron silang kritiko. You compare Duterte and Marcos. Noong panahon ni Duterte, katakot-takot na mura ang inaabot ni Pangulong Duterte. Ginanon ba kayo ni Duterte? Ginipit ba ni Duterte ang mga church, ang mga Katoliko na katulad natin? Ginipit ba kayo? Hinayaan lang kayo. Pero itong Bangag na ito, hindi niya kayang magkarinig ng kritisismo, kaya nag-aala Nazi ang kanyang diskarte. Very Romania, very Lisa, very Bangag, mga palangga. Sabi nga ni Ka-Eric at saka I think, yung iba pa, malagestapo ang dating na ginagawa sa inyo nitong putragis talaga. Diba? Noon pa lang, actually, noong pa turnover na, nung nasa Pilipinas ako, narinig ko na ito, mga palangga, at may nagsasabi sa akin, na si Lisa Tanas ay wina-wiretap lahat ng gusto niyang i-wiretap. Tama ba yan? Yan, yung mga taong gusto niyang i-wiretap, pagdududahan, ginagamit niya ang kapangyarihan ng gobyerno, ang resources ng gobyerno para targetin ang isang employee, ang isang appointee o ang isang tao, gobyerno na gustong pakinggan ni Lisa kung anong mga pinag-uusapan. Ginagamit nga nila yung kanilang power para hawakan sa liig yung mga social media platform sa Pilipinas para maisakatuparan ni Lisa ang pag-i-spy niya sa atin at sa inyo. Kaya very taksil, mga kababayan. Dahil hindi niya tayo kayang patigilin. Okay? Sa kabila ng paninindak, panggigipit, so ginagamit nila yung extreme na dahas para wala nang magsalita, para kayo ay sindakin na, mga palangga. Talo pa natin. Itong, yun nga, yung panahon, nung time na yun, ang Germania, sa brutal na pag-oppress ng pagpapatahimik sa atin, na ginagamit, again, ang pang-aabuso sa batas, pang-aabuso sa power para tayo ay tapala ng ating mga ngangabels. Pero hindi po tayo pasisigil. Hindi tayo magpapatinag dahil itong basic na kalayaan ng ating mga mamamayan, mga palangga, hindi dapat sikilin or patigilin ng gobyernong Bangag na ito. Dapat kayo ay tumayo, tumindig, lumabas sa kalsada, magsalita para sila ang patigilin natin dahil mas powerful ang boses ninyo, boses ng taong bayan. Nakakagalit po at I hope lumabas kayo sa inyong mga tahanan dahil ito'y usapin ng inyong tunay na kalayaan. Dahil kung hindi kayo makikialam dito, patuloy, araw-araw, minuto, sigu-segundo ang pagtataksil ng mga salot sa lipunan sa Malacanang habang sila ay nagpa-party, habang sila ay nagwa-wine, nagpapa-fireworks,
kayo ay nakaratay sa kahirapan, mga palangga. So, kailangan nyo ulit-ulitin ko to. Ang tagal ko nang sinasabi for 2 years. Speak out. Speak out. Labanan ang pang-aabuso ng gobyerno ni Bangag, mga kababayan. Sa patuloy na ginagawang paggamit ng dahas, pang-aapi, pang-sisikil, ang mga kaletsyahan na mga memorandum, mga patakaran na ginagawa dyan mismo sa kapulisan na kayo ay pinagbabawalang mag-cellphone, inautusan using the memorandum circular chuchu para kayo ay pumunta sa kanilang mga event dyan sa kataksilan, araw ng kataksilan sa Luneta. Diba? Araw-araw, mga palangga, lalo kayong nalulugmok. Araw-araw kayo ay pinagtataksilan at nagiging biktima ng walang kalayaang magsalita, magpahayag. My God, 2024 na. Masahol pa ito sa panahon ng tatay ni Kuting. Dahil walang tigil ang mamalabis. Walang tigil ang pagnanakaw, ang pagprotekta sa mga smuggler. Ang daming magnanakaw sa Bureau of Wealth, sa lahat, Bureau of Customs. Ang mga rebelding komunista, bakit hindi nyo lusubin? May narinig ba kayo ng mga operation recently na ang mga rebelding komunista ay na-target nila dahil ito ay nag-extort, kumikitil ng mga kabataan sa ating mga kabundukan, sa mga probinsya? Wala. Bakit? Kasi protektado na ng gobyerno ni Bangag. Sila ay magkakakampi na. Kaya mo si Risa Ontiveros. Oh, nasaan yan? Andito sa Amerika. Nagpapasarap. Dati, anti-Marcos yan. Dakdak ng dakdak. Pero wala siyang pakialam kasi ang target niya si Quiboloy. So, hindi siya magsasalita kahit overkill, kahit dahas ang ipinakita ni gobyernong Bangag kasi mas natutuwa sila. So, ibig sabihin, mga kababayan, whether you are dilaw, pula, puti, itong mga taong ito na akala nyo, lalo na I'm talking to you, the dilawan, hinahangaan nyo si Robredo, si Ontiveros, o lahat na ng mga dilawan, well, nalagas na nga sila. Pero ayaw nilang ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino, katulad nung mga bata, mga kababaihan sa Davao, na mga churchgoers o mga members. Kasi galit sila kay Pastor Quiboloy. Pwede ba yun? Nagalit ka kay Pastor Quiboloy, idadamay mo ang milyon-milyon nilang miyembro? Tama ba yun? Mga follower ng Dilawan, I know, pare-pareho tayo ng puso na kaya kayo sumuporta sa inyong mga sinuportahang politiko dahil umasa kayo na itaas ang mga laylayan, hindi ng palda, kundi laylayan ng kahirapan. Ganon din kami. Bilang isang nabudol ni Marcos, umasa ako na ibabangon tayo muli. At kasama kayo doon, dilawan, pulaan, green, o kung ano pa mang kulay. At nag-failed sila. Hindi nila nagawa yung mga pangako nila. So this is not about dilawan, pulahan, putian, mga kababayan. So ibig sabihin, dahil hindi tayo pareho ng political belief o na sinuportahan. Pag nakita nyo itong mga pulahan na ito na sumuporta kay Kuting, ay pinagbabangbang ni Kuting. Inaratay niya, you know what I mean? Ginurgur niya. So titingin lang kayo, ay kasi hindi naman tayo parehong sinuportahan nung nung 2022. Buti nga sa inyo. Dapat na kayo magurgur. Yan ba yung thinking ninyo? I'm talking to all of you na nakikinig. Church leaders, pastor, pare, mga profesional, tulis, lahat kayo. Tama ba yun? Na dahil hindi tayo pareho ng 2020 sinuportahan, okay lang nagbangbangin itong 100, 200, 1,000. Kasi wala sila ay kasama ni Pastor Quiboloy sa church. Hayaan niyo sila matsyugig. Ganun ba yung thinking ninyo? What if kung sa inyo mangyari?
Yung church yun naman ang atakihin. Dahil napagtripan ni Lisa, Tanas, gusto niyang kamkamin ang inyong ari-ariya. Ito po ay hudyat na kailangan niyong kumilos. Dahil tinatakot kayo. Sinisindak kayo na dapat hindi kayo magsalita. Dahil the moment you speak up, pwede kayong gurgurin, sindakin at padalan itong mga tiwaling mga batalyon ng SAF na yan. Nakagalit mga kababayan. Sabi ko, kailangan nyong magsalita, kailangan nyong manindigan dahil mas makapangyarihan kayong nilalang sa mundong ito. Hindi kayo dapat papayag na mala Germania tayo nung panahon at gustong gawin sa kasunukuyang panahon. Kaya nga, di ba si Lisa Tanas ay nagsasalita noon doon sa kanyang interview na kung gusto niyang manggurgol, siyang tawag yan ng sa Romania. Bakit? Kasabwat naman ni Lisa yung mga secret police na mga komunista ng Romania. Meron sila niyan. Ito yung mga gumagamit ng dahas din sa Romania na mga pumipigil sa karapatan ng taong bayan nila doon at mga gumugurgur. Baka ito yung kasabwat ni Lisa. Kasi sabi niya sa kanyang interview, yung drama-drama niya na hindi daw niya papatulan yung mga kritiko, pero the moment na nagpa-interview sa kay Taerna, okay? Na I love you pang gago, di ba? At sinabi niya na isang tawag lang niya sa Romania, so maaari merong connection ito si Lisa sa mga komunistang pulis sa Romania o itong mga nanggugurgor, di ba? Mga palangga. Nakaka-rimarim na ang ginagawa ng mga walang hiyang ito. Ay, nako. Imagine ninyo, ang sarap ang sarap talaga nilang tapusin na. Kailangan na nating tapusin. Nagsalita, yes, nagsalita na si Attorney Vic, June 10. Sabi ni Attorney Vic, isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang bayolente. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces. Wala kang pwedeng masabi dito kung hindi excessive use of force and hubris, ego-tripping, sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Basahin natin yung sinabi niya, ni Pangulong Duterte. Si Sara yata nagsalita na rin. Kasi may nababasa akong mga julul. Okay? Ang sabi ng mga julul, okay daw, ito daw. Sasagutin ko lang tong mga waiya na ito. You know, waiya, ayawa. Okay? Ang sabi niya, ito. Si PRD, June 10, nag-release. Sabi niya, Pangulong Duterte, I strongly condemn the use of excessive unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Sikiboloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. Nabagit natin kanyan. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown, towards critics of this administration when dealing with their supporters? How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon, the blatantly violated? May nagsabi na parang bakit daw si Pangulong Duterte noon na parang siya umaaray, yung panahon niya nagkaroon din ng pang-aabuso o nagkaroon daw ng panggigipit. Okay, compare natin.
Si Pangulong Duterte, ang deklarasyon niya ng war on drugs laban sa mga bangag at mga manufacturer na nandiyadyaan na ngayon sa mga kulungan katulad ni Paruhino, katulad ni Kerwin Espinosa na nakalabas na. Yun ang deklarasyon niya dahil itong mga taong bangag na nagluluto ng pulburon, na nagbibenta sa mga kalsada, sila ang tunay na anay ng lipunan, kaya nasisira ang inyong mga anak. Yan ang gerang dineklara ni Pangulong Duterte para sana kung pwede lang maubos na itong mga nagluluto ng pulburon. Si Kuting, ano niya? Anong gera ang nilalabanan niya? Mga simple tao, mga bata, mga religious group. Ito bang mga members ng KOJC? Nagbabangag ba, nagtitinda ba sila ng pulburon para sa ikasisira ng mga kinabukasan ng taong bayan? Hindi. So yung mga nagnangabels na sinasabi ng Pangulong Duterte, parang you get your a dose of your own medicine, ganyan. Hindi kayo nag-iisip. Diba? Nung panahon ni Duterte, nawala ang mga polboronic na mga tambay sa inyong mga iskinita. Pero ngayon, paglabas mo, harapan ang bentahan. Kasi, alam niyo kung bakit? Pinapalakas ng bangag niyong presidente dahil sila mismo ay protektor ng manufacturer ng pulburon na kinasisira ng inyong mga anak. Huwag na po tayong lumayo na yung pinapakita ko sa inyong picture na si Mark Anthony Sayarot na nahuli sa Ayala Alabang na intercept ng Australian Federal Police. Diba? Nahuli pero hindi nakulong kahit non-bailable, protektado pa ni Kuting ayon sa ating puting ahas. At ngayon, sabi ko nga, nakalaya na. So yan ang alignment ng gobyerno ni Bangag. Palayain ang mga polboronic, ikulong ang mga kritiko at pagpiesta sila sa pagkamkam sa bayan, sa pag-smuggle, lahat-lahat na, at pagpakalat ng pulburon para sirain kayo at magbibigay kunyari ng ayuda sa mga probinsya na maraming botante para ipakita na marami pa rin natutuwa sa kanya. Pero ang totoo, ang mga tao pumupunta lang para sa ayuda, kikikbakin pa ng mga barangay tagay, barangay salakay, at ng DSWD, mga kababayan, na mga korap, na mga kamag-anak din ni Marcos Jr. Yan ang nangyayari sa inyo ngayon. Nasabi ko nga, ang daming nakaratay sa ospital ngayon, ang inyong mga anak, pamangkin, kamag-anak, na hindi makabayad ng bills, hindi makabili ng mga gamot. Pero ang 90 billion na pera ng PhilHealth napupunta sa bulsa ng Office of the President ng bangag na gobyerno. Again, it's your choice to speak up. Yung mga nakikita nyo, kayo, mga kamag-anak ko sa ospital, kailangan ba tanungin natin? Leni Robredo yan. Sinuportahan si Leni. Hala, ayaan mo siya matsugi at magdusa siya. Ganun ba yung thinking nyo? Bumoto kay Kuting yan. Hayaan nyo siya. Kay Duterte yan. Ganun ba yung thinking ninyo? Kaya hindi kayo nagsasalita. It's the same thing with the social media. Not social media, mainstream media. O antayin nyo na ang taong bayan ang lumusob sa inyo. Ang taong bayan ang hihila sa inyong lahat. Kaya alam mo, minsan, mga palangga, kung ganito lang naman, puro pagtataksil ng mga taong nakaupo, mabuti na lang, sakupin na lang ang Pilipinas, mamili na lang kayo, China o Amerika. O kung sinong gusto sumakop sa atin, Japan. Mas gusto ko Japan ang sumakop sa atin. Diba? Yan. Mamili na lang kayo kasi ayaw niyo magsalita eh.
Ayaw niyo mag-speak up. Yes, hashtag adiktador. Diba? Ayaw niyo mag-speak up. Anong gagawin natin? Sabi ni Ranel, Verdiflor, pag uwi ko kanina ng bahay, nanood sila ng vlog mo, ma'am, at ni Morales. Yari si BBM. Ako lang ang unit team dito sa amin, ha? Di ko alam paano nila nalaman ang channel mo. Oh, wow. Thank you palangga, Ranel Verdiflor. Thank you so much. Okay? So, yan yung mga tanong ko sa inyo. Marcos Hitler, sabi ni Evan. Nakikita nyo na po eh. Alam mo yung, for 2 years, I started this fight. Ako ang number 1 nilang supporter. 6 na taon ko silang sinuportaran. At ako ay nabudol, pero hindi po ako nagpabulag. Even though malabo ang mata ko, hindi ako nagpabulag sa mga ulupong na ito. Dahil hindi ako sumusuporta lang sa politiko, kundi ako'y sumusuporta sa gagawin nilang landas para sa inyo. Nasaan na, again, yung mga anti-Marcos? Nasaan na? Di ba for the country kayo? Ayaw ninyo na mga diktador. Now, a diktador. Hindi lang diktador, a diktador, bangag, benggador. Nasaan na kayo? Sabihin nyo, proud Pilipino kayo. Paano kayo maging proud kung hindi nyo kayang manindigan? Kailangan, pag may mga lumabas na pagtitipon, kailangan po ninyong manindigan. Ipagtanggol ninyo ang inyong bayan sa kataksilan ng gobyernong bangag na ito. Ferdinand Dolosa, 3 days rally of Manibela drivers. Ay talaga, kailan po? Tuloy-tuloy ba? Sabi ni Marlene, Supreme Court, maawa kayo. Yeah. Oh, sabi ni Ferdinand. Ayan, 3 days rally of Manibela. Sabi ni Winnie Inico, leave it to the Lord. No. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang kaawa palangga. Why? Diba, biblical naman yan. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Kasi the more na, habang nagdadasal tayo, dapat gumagawa tayo. Kasi uubusin na pera ninyo. Walang hiya na nga eh. Dito na lang. Dito sa bago nilang memorandum circular, kabisaduhin daw. I-recite ko daw yung bagong panata. Eh, tangina, yan o, number 1. Ulit natin. Number 1 example, kalalabas na ng circular. Okay? Kalalabas na ng circular. O, kumanta ba sila? Kumintot ba yung bibig ni Pakngag? O. At may daan. O. Palaging dadalhin sa puso. Kung ano-ano. O, nagkatanga-tanga pa. At bayang sinilang. O. Sa ng bawat mamamayan. Yan ba? Ayan, iniwas yung camera kasi nahuli ang hindi nagsasalita eh. O, tignan mo yung kanyang kanyang pamilya. O, nagsalita ba yung bunganga nilang 3, 4, 5, 10? Ang ibig sabihin, mga kababayan, yan si Kuting, bangag, niwi. Lumulunok-lunok pa ng laway. Yan ba? Yan po yung mga kabinet niya, mga julupong. Susunod na, nagsalta ba yung mga yan? Nagsalta ba yan si Gaga? Nagtikom ba yung bibig na yan? Wala. Dahil gusto niya ipamuray sa inyo? Ano kayo? Bulag? You have to speak up, mga palanging. Itigil na itong kademonyohan ng gobyernong ito. Sana huwag kayong pumayag na sa susunod, kayo na ang maging biktima. Sabi ni Trollbuster, bayad ba sa tax itong si Bangag? Hindi nga, di ba? Tinanggal na yung unang BIR commissioner, di ba? Noong 2022, dahil ang sabi ng BIR commissioner ay imbestigahan at, ang kaso ni Putin. Tinanggal right away.
Miss Marlica, true ba yung chismis about Boying Remulla? Ano yon? Yung sa Pogo? Kaya nga nila, pinatutumba ang ibang mga Pogo operators o sinasara kasi gusto ni Bonjing Remulla, ayon sa ating source, at ni Abalos at ni Lisa, nila Altenco, lahat yung mga yan, ang kanilang operation sa Pogo ang mamamayagpag para ma-monopolize nila at makuha nila lahat, makamkam nila ang pera galing sa Pogo na yan. Yan ba ang chismis, palangga? Okay? Sabi ni Sarita Soler, Hola, tama, kailangang manindigan kung walang mangunguna, baka ikaw nang inaantay ng mga Pilipino na mangunguna. 2 taon na ako nagsisigaw dito. Andyan kayo sa Pilipinas. Kailangan ninyo, okay? Kailangan ninyong manindigan. Nasa ospital. Hindi ko pa. Sabi ni Lorna Adlawan. Hindi ko pa alam palangga kasi hindi pa ako nakaka-check ng mga Sabi ni Blablab. I-memorize muna nila ang bagong Pilipinas bago iutos sa mga tao. Exactly, yun nga ang punto ko palangga. Bago nila iutos sa mga kabataan, memoryahin muna nila. Diba? Hindi yung tataas ang kamay, panata ng mga linta ni isang bibig walang bumuka. Ibig sabihin, hindi galing sa puso ang kanilang mga panata. Yung kanilang gusto mangyari. At sabi ko nga, labag sa batas ang ginawa ni Bangag Jr. kasi sa pagpapalit ng ating kanta, katulad ng Lupang Hinirang. Okay? I don't know, hindi ko pinanood yung the whole event nila sa kanina sa Luneta. So ang question ko is, kinanta ba nila yung Lupang Hinirang o hindi? Or ito yung kinanta nila, yung bago nilang mga kadyotahang him na yan. Di ba? Kailangan dumaan sabi nga, kailangan magpasa ng batas o i-amend ang batas para yan ay maisakatuparan. Dapat militar or Sara mag-umpisa ng good government, sabi ni Edgar Amongos. O si Inday Sara, nagsalita na, di ba? Ano sabi ni Inday Sara? Dapat si Inday manindigan ka na. Okay, may nagsabi nga sa akin, kasalanan ni Inday ito kung bakit daw tayo nagkakaganito. Kung hindi daw sana siyang, kung sinunod lang daw sana tatay niya, well, you know what? Pag dinignan mo, kung lahat ganun ang thinking natin, kasalanan ko rin to. May mga nagsisisi sa akin. Kasalanan mo yan, Maharlika, kasi ikinampanya mo si Kuting. Ang question ko, ako ba ang nangharas sa mga KOJC members? Si Inday Sara ba ang nangharas? Ako ba ang nagmamanufacture ng pulburon? Si Marcos at Bangag, although nagkamali tayo sa pagpili, nagkamali tayo sa pagsuporta, pero hindi tayo yung doer ng kasamaan. Pag ganun talaga, minsan magsisisi ka. Pero sabi nga natin, okay lang ang magsisi, pero dapat kayo'y mag-action. Sabi ni Inday, mensahe ito, mensahe niya. Tiga, basahin ko muna yung mensahe niya ng ika-26 na Karawan ng Kalayaan. Nakikisa ako sa ating mga kababayan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Dahil walang malaya. Kailangan mo mag-speak up para tuluyang maging malaya ang sinasabi mo, mga Pilipino, nagdiriwang ng kalayaan. Walang kalayaan. Ang may kalayaan ng mga bangag na sinuportahan mo at sinuportahan ko. Kaya iniintay ka na ng taong bayan, palangga. Sabi ni Inday, ang araw na ito ay isang pag-alala at pagkilala sa ating mga bayani sa lahat ng mga sakripisyo nila para sa ating kalayaan at kasarinlan. Tama naman yun. Ito ay isa ring pagpapaalala sa atin ang pagpapatuloy natin na pagtutulungan at pagkakaisa tungo sa isang matatag, mapayapa at maunlad na bansang Pilipinas. My God, Inday. Well, tungo, sabi mo. Wala nang matatag sa panahon ni Bangag. Walang mapayapa sa panahon ni Bangag. Kasi, at wala ring maunlad. Alam mo kung sinong maunlad, Day? Yung sinuportaran mong Bangag.
ang kanyang pamilya, mga kaibigan, katsuktsakan, lahat sila. Yan ang umunlad. Pero ang Pilipino na gusto mong ibangon ang kanilang buhay, kawawa, nasa karimlan pa rin kami. Nasa dulo ng laylayan. Nasa pilapil na nasa umunoy na pilit na umaahon ang iyong mga kababayan. Kaya kailangan mong magsalita. Muli sa makabulang pagunita ng Araw ng Kalayaan, so I don't buy that may kalayaan ang Pilipinas. Malaya lang ang Pilipinas kung mawala ang mga bangag at may mamuno na mayroong pagmamahal. Ito pala ang pahayag niya. Kaysa ako sa mga nanawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagpapataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ng mga magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor C.K. Buloy kahapon na sanin ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa ng otoridad sa harap ng sibilyan. Kaya nga sabi ko dahil, pangbangag, pang-Romania, pang-Gestapo, ang ginagawa ng puting, yung sinuportahan nating dalawa, nating mga palangga. Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga sibilyan at mahalagang matiyak na malaya ang panganib ng mga kabataan. Dahil, nakita mo, iniba, pinwersa, nag-import from Manila to Davao ng mga pulis dahil ang author, ang nasa likod ay si Lisa Tanas na insecure sa'yo at si Bangag na sinuportahan natin. Huwag din sana natin kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay matatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyo at ang buong mga sambayanang Pilipino at magkaisa ang lahat sa pananalangin para sa katotohanan ng hustisya. Alam mo kung anong ginawa ng mga pulis? Kung bakit ganon ang ginawa nila? Pinrovoke nila na mag-antay sila na mag-create, kunyari lumaban sa kanila para magkaroon sila ng dahilan para nila guluhin o ratratin kayo. Kaya manatili po kayong peaceful, mga kababayan. Talagang sabi nga maximum tolerance na supposedly ang mga pulis ang gumagawa nito, hindi ang mga sibilyan. Diba? Si Amy ba nagsalita na? May message na ba siya sa nangyari? Ay, for showbiz yung naririnig ko. Reels, wala. Wala. Anong sabi ni Senator Amy? Wala rin? Wala ka sinabi, Senator Amy, sa KOJC na tumulong sa pamilya nyo? One day ago? Wala? One day ago. Lakbay-lakbay? Ek. Walang statement, dead ma.